Iyan, happy Sabbath po, Brother Melvin. At sa lahat po ng mga kapatid natin ngayon. So isang medyo maulan, pagpapala galing sa ating Panginoon. Sabi nga doon ay count your blessings. Sabi dito, ang October 5 ay araw ng Sabat. Yan, happy Sabat po sa inyo. At ang ating pag-aaralan ngayon ay naghahanda para sa mga tahanan sa langit. Yung October 10 po ay pasimula po ng ating 40 days prayer Zoom sa CLPM. Kaya lahat po tayo doon ay magjo-join mga kapatid, no? Sa Webes na 'yon. Pero la-live natin dito yung ating prayer. Ayan, ang Central Luzon Provinces Mission. So tayo po ay manalangin para sa ating paghahanda ng ating pag-aaral, paghahanda para sa tahanan sa langit. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, ang buhay sa sanlibutan na ito ay napakahirap at maraming kalungkutan. Kaya naman Panginoon, kami po'y masaya na maganda ng tahanan, maganda ng aming sarili para sa tahanan dyan sa langit. Dahil alam po namin na ito'y inihanda nyo para sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na patuloy na manghawak sa inyong pangalan at kayong patuloy naming sambahin. Salamat sa pag-ibig nyo po sa amin. Salamat sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangay po sa pinaka-key text natin, Efeso 5:27. Sabi po dito, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang malwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ayan ang pinaka-the best na talata, no? Na tayo mga kapatid ay ang buong church ay walang batik, kulubot, kundi maging banal at walang dungis. Ibig sabihin ng nais ng Panginoon, wala tayong kapintasan. Tayo ang mga mananampalataya ay mabuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Pero siyempre, bawat isa sa atin nagkakasala. So may tag-iisa tayong kasalanan bawat araw. So sa isang taon ay 365 na sin din yun. Di ba? Kailangan nating patuloy na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung wala ang ating Panginoon, imposible tayo ay maligtas at makarating diyan sa langit na bayan. Malapit nang dumating si Kristo sa mga ulap ng kalangitan. Totoo po yun. At kailangan nating maging handa na salubungin siya na walang anumang bahid o kulubot, anumang gayong bagay. So ibig sabihin, yung paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ, nagsusumikap din tayo na maging banal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagsusumikap tayo sa ating panalangin na patuloy na malinis ang ating buong pagkatao. Kasi nga ang tanging makapaglilinis lang sa atin at makapagpapabanal ay ang ating pong Panginoong Diyos at wala nang iba. Ang kapangyarihan ng Diyos na humihikayat ay dapat na nasa ating mga puso. Kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Kristo at gayahin ang banal na tularan. Kailangan nating magpagbulay-bulayan ang ganap na kanyang karakter at mabago sa kanyang wangis. So ano po ang kailangan natin mga kapatid? Mabago sa kanyang wangis. Pagbulay-bulayan ang ganap na karakter ng Panginoong Diyos. So nabanggit na naman ito mga kapatid. So kasama sa paghahanda na tayo ay tumira sa langit, yung pagbabago ng karakter, no? Mabago sa kanyang wangis ang sabi dito. Ang pinaka-the best ay pag-aralan natin ang buhay ni Jesus, lalo na dito sa four gospel, dito sa banal na kasulatan, kung papaano yung kanyang karakter ay naging mahusay mga kapatid. Walang papasok sa kaharian ng Diyos maliban na ang kanyang kalooban ay maging bihag sa kalooban ni Kristo. So yan po ang isa sa mga requirement. Yung kalooban natin ay mabihag sa kalooban ni Jesus. Ibig sabihin, hindi tayo magiging makasarili. Hindi tayo gagawa para sa ating sarili. Hindi tayo magdidesisyon para lang sa ating kapakanan, kundi tayo ay mabubuhay sa kung ano ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga nag-aangking mga Kristiyano ay nananatiling labis na malapit sa mga mababang lugar ng sanlibutan.
Nasanay ang kanilang mga mata at nakikita lamang ang mga pangkaraniwang mga bagay at nananatili ang kanilang mga pag-iisip sa mga bagay na nakikita nila. So sabi po dito mga kapatid ko, nananatiling mapagpakumbaba ang mga nag-aangking Kristiyano at nakatingin sa ating pong Panginoong Hesus. Nakatingin sa ating tagapagligtas. Nakatingin sa mga hindi nakikita. Pero kung nakatingin lang tayo sa mga bagay na nakikita sa sanlibutan at naghahabol ng mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan, ito'y pansamantala lamang at nawawala. Dapat na ang tunay na Kristiyano mapagpakumbaba at nakatingin sa isang lugar, sa isang bagay na hindi nakikita. Madalas na mababaw ang kanilang karanasang pangrelihiyon at hindi nakalulugod at ang kanilang mga salita ay magaan at walang kabuluhan. Yung po mga tao na nakatingin sa mga bagay na nakikita, mababaw yung karanasang pangrelihiyon. Ibig sabihin, mababaw yung experience nila sa Panginoong Diyos. Shallow masyado. Ibig sabihin, maraming nag-aangkin ngayon at maraming gustong pumunta sa langit, pero hindi naman naghahanda papuntang langit. Yun ang ibig sabihin, no? May schedule kang flight, pero hindi ka naghahanda. Ikaw ay naghahanda papunta sa Panginoong Diyos. Nasa isip mo, sinasabi mo, pero hindi mo naman pinaghahandaan. Gusto mo lang pumunta doon. Maraming ganyang mga tao. Nang akala nila papuntang langit ang kanilang paghanda, yung pala papuntang impyerno. Paanong maisasalamin ng ganito ang larawan ni Kristo? Paano sila maghahasik ng maliliwanag na sinag ng araw ng katwiran? Paano nga ba? Tignan natin. Uy, sumobra. Paano nga ba? Malaya sa lahat ng pagkakasala ang kalangitan, mula sa lahat ng karumihan at kahalayan. At kung mabubuhay tayo sa gayong kapaligiran, kung titingin tayo sa kaluwalhatian ni Kristo, kailangan nating magkaroon ng dalisay na puso. Ganap na karakter sa pamamagitan ng kanyang biyaya at katwiran. So ibig sabihin, malaya sa kasalanan. Sinisikap natin na huwag nang magkasala sa bawat araw. Napakaganda nun. Kung nagkakasala tayo bawat araw, 4 na beses, pwedeng bawasan na natin sa susunod, maging 3 na lang. At sa susunod, maging 2 na lang. At sa susunod, 1 na lang. At sa susunod, wala, minsan 1, wala, minsan 1. Hanggang sa dumating si Jesus Christ, makumpleto natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sikapin natin na lumapit sa Panginoon. Kasi kaya naman eh. Di ba? Kaya naman po sa tulong ng Panginoong Diyos. Kasi nga, kapag nagbabasa tayo ng Bible, nananalangin tayo, may personal devotion tayo sa Panginoon. Yun yung time na hindi tayo nakakapag-isip ng masama. Yun yung time na hindi tayo nagkakasala, di ba? Pero napansin nyo ba, kapag ikay nanunood ng mga palabas sa sanlibutan, doon tayo umaani ng pagkakasala. Di ba? Napansin nyo ba kapag yung inyong kalayawan ay nandyan sa mga bagay na nakikita natin, di ba nagkakasala tayo? Ibig sabihin, kailangan nating itingin ang ating mga puso sa Panginoon. Mabihag ang ating kalooban sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pala yung sikreto, mga kapatid. Kasi binigyan na tayo ng pattern eh. Hindi tayo dapat madala ng kasiyahan at paglilibang, kundi naghahanda para sa maluwalhating mga tahanan na inihanda ni Kristo para sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi dapat tayo magpabanjing-banjing. Hindi dapat tayo magsawalang bahala, kundi tayo ay maging alerto. Maging alerto tayo, mga kapatid, sa ginagalawan natin sa sanlibutan na ito. Bakit? Dahil wala tayong kontrol sa ating pong mga buhay. Wala tayong kontrol, mga kapatid. Bigla na lang tayong madadapa at makakakumit ng pagkakasala. At mabuti kung umabot tayo sa pagdating ni Jesus. Kung bigla tayong mamatay, hindi natin alam. Di ba? Kailangan handa tayo, mga kapatid. Hindi lang ang isip natin nasa kasiyahan at paglilibang sa sanlibutan na ito. Sa mga panahon na tayo ay masaya at naglilibang, yun yung panahon na tayo ay sinasalakay ng kaaway. At yun yung panahon na tayo ay dumadami yung pagkakasala natin kapag tayo ay naglilibang. Pero kapag busy tayo sa gawain ng Panginoong Diyos, busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, I tell you, mga kapatid, no? Hindi tayo basta-basta
maaano ng kaaway kapag tayo busy sa gawain ng Panginoon. Dahil naihahanda natin ang ating sarili, ang ating buong pamilya sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya mapalad ka kapag marami kang mga part sa church, di ba? Lagi kang may part sa church. Yung iba tumatanggi. Yung iba tsaka na ako. Saan mo gusto maging busy? Sa kaka-cellphone tuwing araw ng Sabat. Wala kang man lang part. Dapat magtampo ka kapag wala kang part sa church. Oh, dapat meron kang maraming ministry. Bakit? Yun yung paraan para tayo ay malibang spiritually at hindi magkasala sa Panginoong Diyos. Dahil the moment na ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, yun yung panahon na hindi tayo nagkakasala. Pero kapag tayo ay nalilibang sa sanlibutan, doon yung napakadami nating pagkakasala, mga kapatid. Biruin mo, kahit isang kasalanan sa isang araw, times 365 days, so 365 na pagkakasala yan. Mabuti kung isa lang. Minsan marami pa, di ba? Malapit nang dumating si Kristo sa kalwalatian. At kapag nahayag ang kanyang kamahalan, na naisin ng sanlibutan na mapasa kanila ang kanyang paggiliw. So dito po mga kapatid, yung kalwalatian ng Panginoong Hesus ay malapit na nating masilayan yung kanyang glory. Ang tanong dito, handa na ba tayo? O ang tanong naghahanda ba tayo sa pagsalubong sa Panginoon? Naghahanda ba tayo mga kapatid? Sa panahong iyon na nasain nating lahat ang lugar sa mga tahanan sa langit. Ngunit silang hindi kumikilala kay Kristo sa salita, sa buhay, sa karakter, ay hindi makakaasa na kikilalanin nila sila sa harap ng kanyang Ama at ang mga anghel na banal. So anong dapat natin gawin mga kapatid? Kilalanin si Kristo sa ating salita, sa ating buhay, sa ating karakter. Ayan. Dahil para sa atin ang langit. Inihanda ni Kristo ang langit para sa mga taong kumikilala kay Jesus sa salita, sa buhay at sa karakter. Pero yung hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesus sa salita, sa buhay, sa karakter, huwag ka nang umasa na ikay mapupunta ng langit. Dahil ang mga tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, ang mga kumilala sa ating Panginoong Hesus, yung salita sa buhay at sa karakter, nakikilala ang ating Panginoon. Makikilala na siya lingkod ng Panginoong Diyos. Anong laking kaligayahan ng mga naghanda sa kanilang sarili para sa hapunan ng kasal ng kordero na nakasuot ng katwiran ni Kristo at sumasalamin sa kanyang magandang larawan. So mayroong isang darating na isang napakagandang hapunan, pa-welcome sa bawat isa sa atin, na yung pong hapunan na yun, kailanman ay hindi na tayo magugutom pa. Di ba? Kailanman ay hindi na magugutom pa. Kailanman ay hindi na magkakasakit at mamamatay pa. Yung pong nilalarawan na lalaki na ikakasal ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. At yung babae na ikakasal ay kumakatawan sa isang iglesia. No? Na ibig sabihin, yung hapunan ng kasal ay mayroong tawag dito, pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos doon sa langit. Di ba excited tayo sa mga handaan kapag tayo ay nai-invite? Ayan. Pag tayo na-invite, excited tayo sa kasalan, excited tayo sa handaan, inihahanda natin yung ating isusuot. Minsan pa nga pinapractice natin yung ating sasabihin para pag nakipag-usap tayo maayos, di ba? Yung ating buhay talagang gusto natin yung kilos natin maayos. Yung ating karakter pinaghahandaan natin sa papalapit na malaking handaan na in-invite tayo. Ngayon mga kapatid, invited tayo ng ating Panginoong Hesus sa langit. Tayo ay ininbitahan lahat. Ang tanong, tutugon ka ba sa invitasyon na yun? At sa invitasyon na yun mga kapatid, yun yung invitasyon na wala nang uwian. Di ba? Wala nang uwian sa sanlibutan na ito. Dito sa sanlibutan, pag in-invite tayo ng mga friends natin, umuwi pa tayo sa bahay natin. Pero dito wala nang uwian. Yung invitasyon na ito mga kapatid, doon sa langit. Ang kailangan lang natin ay ihanda ang ating mga sarili. Yung ating kasuotan, yung katwiran ng ating Panginoong Hesus. Dahil walang pwedeng pumunta sa langit na madungis, madumi. Kailangan malinis. Yung katwiran ni Kristo ang ating ibinibihis. Yan mga kapatid ko. Ang tanong na lang dito, willing ka ba maghanda? Kung yung tanong kanina ay handa ka na ba? Naghahanda ka ba? O willing ka ba maghanda sa nalalapit na pagdating ni Jesus?
Sila'y magsusuot ng malinis na puting lino na siyang katwiran ng mga banal. Yan ang sinasabi ko. At siya dadali ni Kristo sa tabing tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata at sila'y magkakaroon ng buhay na kahawig ng buhay ng Diyos. Kahawig lang, mga kapatid. Hindi katulad sa buhay ng Panginoon dahil siya ay ating Panginoong Diyos. Kahawig lang. At huwag tayong maiinggit. Baka maging Lucifer ka niyan. Maiinggit ka. Kahawig ng buhay ng Diyos. Ibig sabihin, ng buhay natin ay hawak ng ating Panginoon. At ang pinaka-the best dito na nakita ko, at ikinote ito sa Apocalypse 21 verse 4, ang ating mga luha ay papawiin ng ating Panginoong Diyos. Na ano pat doon sa langit, wala ng pagluha, wala ng pagtangis, wala ng dalamhati o kamatayan man. Yan yung banal na hapunan na pag-i-invite sa atin ng Panginoon. Imbis na tayo yung magregalo, tayo yung niregaluhan ng ating Panginoong Diyos. At charge muna natin dahil baka malobat na, nag-warning na siya. So dito po mga kapatid ko, napakaganda. At nalobat na nga si Pastor, mga kapatid. Ipagpatuloy na natin sa hawitan at panalangin natin. Ending naman na yung part na yun. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na patuloy nyo kaming sinamahan. Patuloy nyo kaming ipinakita sa amin ang kahalagahan ng aming paghahanda. Salamat ipinakita nyo rin sa amin na dapat kami mag-focus sa aming goal, hindi sa mga makamundong bagay dito sa lupa na ito na kung saan magbibigay sa amin ng kapahamakan. Salamat po at kami ay mayroong napakagandang finish line nakahantungan kung saan dyan ang inyong inihandang tahanan para sa amin sa langit na bayan ay aming makakamtan. Patuloy nyo kaming samahan sa aming pamumuhay na kayo ang aming maging focus, kayo ang aming maging kasama sa bawat araw. Tulungan niyo po kami makaiwas sa aming bawat pagkakasala sa araw-araw. Pag sa ganun ang aming binibiting tagumpay sa huli ay hindi mawalang saysay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, aming patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran ng mga nakikinig ngayon. Samahan po kami sa aming maghapon na ito. Ano man ang aming gagawin papunta sa church, kami po ay ingatan sa daan at nawa ilayo sa kami sa anumang mga tukso sa aming pagsamba. At ikaw ang aming mga kasama, matuto sa mga lessons at makapagtaas ng papuri sa inyo sa araw ng Sabat na ito. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga prayer request. At gayon din yung 40 days prayer ng CLPM na magsisimula sa October 10. Nawaya kami lahat ay mabless dito at ang Holy Spirit ay gumalaw sa bawat isa upang sa ikaunlad ng aming bagong misyon. Dalangin din po namin ang iba pang may mga prayer sa buong aming distrito at gayon din yung preparation ng VOY dyan sa West Nevesia. At yung huli naming araw para sa evangelism ngayong araw, nawa ang mga tumanggap kagabi ay patuloy na hindi magbago ang isip bagkus yung mga nagugulumihanan at walang kasiguraduhan ay magkaroon ng kasiguraduhan sa araw na ito. Kung sa ganun ang inyong pananampalata, ang inyong mga blessings ay patuloy nilang maranasan kung ano ang nilang mga natutunan sa bawat gabi. Patuloy din po namin sinasama sa panalangin ang patuloy na comfort sa family ni na Sister Elizabeth Ereses, sa family ni na Sister Michelle Erese Valerio. Patuloy niyo po silang i-comfort na yung mapagmahal na binibigay sa amin sa araw-araw, na nawa alam namin na ito'y malungkot na kaganapan sa kanilang pamilya. Ngunit sa tulong po ninyo, ito ay magiging malinaw sa amin na ang batang ito na ngayon ay natutulog ay muling gigising sa inyong ikalimang pagbalik at mayayakap namin. Kasama po kayo akit niya sa langit na bayan. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na kaalaman, karunungan na inyong binibigay. Tunay na ito yung papagahan sa aming mabigat na buhay. Patuloy din po namin sinasama sa panalangin sina Sister Vicky sa kanyang
pinagdaraanan sa buhay. Nawa siya ay bigyan niyo pa rin patuloy ng kaalaman, pagdidesisyon sa buhay na maging masaya, mamuhay kahit na mahirap ang buhay sa pagkabila ng mga kapit-kabilang mga pagsubok sa buhay. Dalangin din po namin iba pang may mga prayer request, Sister Hazel, sa kanyang problema, sa kanyang pinakaharap sa mga sandali na ito. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang araw-araw na pamumuhay at ng inyong blessings ang kanyang maranasan at hindi ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Dalangin din po namin si Sister Hannah Lopez sa kanyang recovery, si Uncle William Shiraspe, Daniel Gonzales, si Hipag ni Kuya Narsing, Sister Paning, gayon din ang kagalingan kay Kenel de la Cruz, Sister Melba Tabio Senson, kagalingan din kay Irian Mimilihor, Brother Bitoy Castillo, kay Ate Gloria Vicencio, Sister Teresita, Diary Tres, kasama na yung kanyang mga anak at mga apo. Gayon din ng si Ricardo Huncia, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpinto, Lolo Edith, Angel Prianesa, Estrella Grancin, Sister Ana Rosbel Hermino. Kasama din namin patuloy ang iba pang may mga prayer request na naghihiling na nasa banig ng karamdaman namin mga kapatiran. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, sina Sister Adele, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, si Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gargasin, Claire Antaya, Judelin Perulino, si Ate Sale Sanchez, Mr. Janet Untivero, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Walakilan Diyos, ito po ang aming mga kapatiran na ito, kasama ng di ba namin nabanggit na pangalan, ay patuloy na lumalapit sa inyo, patuloy na hipuin sila ng inyong mapagpagaling na kamay. Hindi lamang sila, kami rin ng mga nakikinig ngayon. Meron din kaming mas malubhang kalagayan, karamdaman, ang pagkulang ng pagtitiwala po sa inyo. Ang aming mga sala ng buhay ay patuloy niyo pong hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Sa Holy Spirit patuloy na gumawa sa amin na hindi magsawa sa amin, upang sa ganun kami patuloy na makabangon sa aming pagkakadapa, makalakad ng matuwid patungo sa aming goal diyan sa langit na tahanan na inyo binibigay, inihanda para sa amin. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Ang lahat nito ay aming hinihiling. Ipagkaloob niyo nawa sa amin ay sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.